Nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Let's just think the goodness of the Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on. You are good. Sing it one more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. people from every nation and time, From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's sing in worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's say we worship you. We worship you. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. Let's sing praises to our God. worship you for Who you are. You are good. That's right. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, church, this is a declaration. All the time, all the time. You are good, you are good all the time. All the time, you are. Come on, sing it out. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. Yes, all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time. All the time, all the time, you are good. people from every nation and time, From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, church, let's sing. We worship God. we worship you, God. Hallelujah,
You are good. Come on, church. Let's give the best clap to our God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, God, let's continue to worship the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Mababasa natin sa Bible na sa sobrang kabaitan ng Diyos, sa sobrang kabutihan niya, ay minahal niya tayo. Namatay siya para sa atin. Kaya, mga kapatid, hindi tayo minahal ng Diyos dahil mabait ka. Kundi, minahal tayo ng Diyos kasi napakabuti niya. Kaya, i-ready natin yung puso natin. Mag-worship tayo ng tunay at tapat, mga kapatid. I call you faithful for the promises you kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hands has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh God. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I thank God. I thank you, Lord, for your full mountain, for every time you brought me through. I call you faithful,
And I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Mga kapatid, taas natin yung mga kamay natin. Good to me. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil sobrang napakabuti niya sa buhay natin. How you love Sobrang napakabuti ng Diyos sa atin, pinaparamdam niya sa atin yung pagmamahal niya sa atin sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. good to me. Kaya itaas mo yung kamay mo, magpuri ka sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya kung gaano siya kaimportante sa'yo, gaano siya kahalaga sa'yo. So good to me, oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been, oh God. Oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoong Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin lahat, Panginoon. Kahit kami ay napakaraming pagkukulang, patuloy na minamahal mo ang bawat isa sa amin. Patuloy na niyayakap mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na pagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, sa buhay na meron po kami hanggang ngayon. Lord, thank you na ginagawa mong ligtas ang bawat isa at dinadala mo pa rin sila dito, binibigyan mo sila ng kalakasan na makapunta dito sa worship center na to, Panginoon, at patuloy na magsamba at patuloy na makapakinig ng iyong mga salita. Lord, i-bless mo po ang anak mo na gagamitin na mag-share ng iyong salita. Maging daluyan siya ng iyong pagpapala, Panginoon. And Lord, gawin mong handa ang aming mga puso at isipan na makapakinig ng iyong mga salita, na may instill namin sa aming mga puso yung mga mapapakinggan namin. At hindi lang ito mag-i-stay na mapapakinggan lang, kundi maisasagawa namin ito at magiging dakila kami at tapat kaming tagasunod mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat-lahat ng biyayang binibigay mo sa amin. In Jesus' name we prayed. Amen. Pwede na po tayong umupo. Check. God is good. And all the time. Ulitin ko, God is good. And all the time. Amen. Okay. Check. Muli po, palapan nga po natin ang ating Diyos. Yung the best na palakpak para kay Lord. Amen. So welcome po sa pang-anim na araw po natin sa ating simbang gabi. At sabihin mo nga sa iyong katabi,
I am blessed because you are here. Amen. Tapikin mo siya, sabihin mo, blessed na blessed talaga ako. Hindi lang halata. Amen. Pwede po ba yung mga nandyan or nandito? Pwede po ba kayo pumunta na lang dito so I can see you all para ma-check ko na lang po kayo. Thank you so much. Lahat ng nandito, can you just occupy the seats here? Sige po, lahat ng nandyan sa part na yan. Dito na lang po kayo. Ilagay na natin yung fund dito sa may part ninyo. Okay? Ayos na ako, bro. Yan. Okay? Yep. Okay. Palakpan po natin ang ating Lord. Right. Ilipat mo na lang, bro, dun sa may sa kabila niya. Hindi yan, wag yan. Okay. Ilipat mo na lang. Saan si Von? Von! Wait lang po natin, ha? Ouch. Okay. Sige, iayos lang po nila dito sa may fan natin at sobrang init dito sa harapan. Ayan. Okay na. Kung ayaw niya, di wag na. Wala pa rin? Okay, sige. Go tayo sa word ng Lord para makarami tayo. Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung 5. Una ay patungkol sa love, changes everything. Number 2, Okay, the joy of serving the Lord. Number 3 is peace begins with me. Number 4, patience. Okay, number 5. Okay, how to be kind. And number 6, let's talk about the fruit of being good. Okay? The fruit of goodness. Ano ba yung naibibigay sa atin ng pagiging mabuti natin? Amen? Kahapon, pagiging mabait. Ngayon naman, pagiging mabuti. Okay? Maraming pagkakataon na masasabi ng mga tao, mabuti tayo, pero tignan natin mamaya itong masishare sa atin kung tayo nga talaga ay nabubuhay sa kabutihan din ng ating Diyos. So in hindi yan Exodus, Romans chapter 12 verse 21, di ko na bago. In Romans 12:21, pwede po ba nating basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. Yung mas malakas. 1, 2, 3, go. Amen. Si Lord po ang mag-bless ng kanyang mga salita. So let's talk about the goodness of God at pagiging mabuti natin bilang isang anak ng Diyos. Sabi ng Bible sa verse 21, do not be overcome and conquered by evil, but overcome evil with good. So sabi ng Bible, mga kapatid, and encourage tayo ni Apostol Paul na bilang isang anak ng Diyos, wag daw po tayong magpadaig sa mali, wag po daw po tayong magpadaig sa gawain ng kaaway, wag po tayong magpa-conquer or ma-inlove sa paggawa ng mali, kundi sabi niya dito, labanan natin lahat ng mali sa paggawa ng mabuti. So, kailangan po natin pagtagumpayan lahat ng mali sa pamamagitan ng paggawa ng tama at paggawa ng mabuti. So, isang encouragement sa atin for tonight, hindi ka lang po nabubuhay na mabait, dapat nabubuhay ka rin bilang isang anak ng Diyos na mabuti. Amen? Magkaiba yon, ang pagiging mabait at pagiging mabuti talaga na anak ng Lord. Tingnan natin ito, pagiging good. Next tayo. Sige, wala? Ang goodness, ang Greek word niya is agoston sign. It's just about doing what is right. It's about actively choosing to be kind, generous, and understanding towards others. Even when we don't have to. It's about going to an extra mile to spread positivity and care. So ang daw po mga kapatid, ang pagiging mabait, pagiging good, ay hindi lang sa gusto mong maging mabait. Okay? Sabi nga ng kanta, gusto kong mabait. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Si Apostol Pablo din po sa Bible, ganun din po siya. Ang sabi niya, yung gusto kong gawin na tama, hindi ko magawa. Pero yung ayaw na ayaw kong gawin na kasalanan, yun ang nagagawa ko.
So most of the time, even Apostol Pablo, pinaglalabanan niya yung kanyang sarili, pagiging gumawa ng tama at pagiging mabait talaga. Amen? Ang tanong ko sa inyo, is God good to your life? Mabuti ba talaga si Lord sa inyo? Mabuti ba talaga si Lord sa inyo? Na kahit may pinagdadaanan kayo, mabuti pa rin po ba si Lord? Na kahit may mga walang-wala na kayo, mabuti pa rin po ba si Lord? Kahit may sakit kayo, mabuti pa rin po ba si Lord? Let's talk about the goodness of God sa buhay natin. Masasabi mo na God is good sa buhay natin even though we are facing so much problems. Gaya ngayon, isang mga kapatid natin may pinagdadaanan ngayon, masasabi pa talaga nila na mabuti ang Diyos. Makikita natin at masasabi natin na mabuti ang Diyos through these verses. Sige, next tayo. Remember, so laging tandaan, having a good attitude is one of the fruit of the Holy Spirit. Meron tayong love, joy, peace, patience, kindness, and goodness. Okay? So ang pagiging mabait, pagiging good, ay isa sa mga fruit of the Holy Spirit. Okay? So, kailangan po nating maging mabait sa lahat ng panahon. Hindi man sa ipipilit mo na maging mabait ka. Pero ang kalidad ng isang espiritu ng Diyos, kapag nasa atin ang banal na espiritu, talagang alam mo kung paano maging mabait in every moment of your life. Amen? Na kahit yung mga tao around you, hindi sila mabait, iba ka. Sabi ko nga kagabi, you make a difference to other people. Kung sabi nila, kung iba, pinipilit nila maging mabuti, pero iba sa atin. Why? Ang banal na espiritu ang maglalabas sa atin kung paano tayo magiging mabuti. Hindi talaga tayo mabait, hindi tayo good, pero the Lord God that we are serving, He is so good sa buhay natin, gaya ng kinanta natin. Amen? Gaya ng kinanta natin. So lalabas din yung kabutihan talaga sa buhay natin. May apply natin kung paano tayo magiging mabuti din sa ibang mga tao. Are you getting my point? Amen? Ang tanong, mabuti po ba talaga tayo? Okay, next tayo. How to know if that person is good or living in truth? Paano daw po natin malalaman ng isang tao ay nabubuhay siyang mabuti or nabubuhay siya sa katotohanan? Amen? Makikita natin mamaya sa Bible. So, ang tanong kasi dito, lahat ba ng tao mabuti? Lahat ba ng nakakasama mo, good, mabuti sila? Or they're living in truth? They are living in Christ? Amen? So, tingnan natin itong verses na ito. Basahin natin ng malakas. Next tayo. Sige lang, number 1 and number 2. Makikita natin dito sa part na ito, mga kapatid, kung sila po ay good or mabuti, you will know them by their fruits. Una yan. Pangalawa na makikita mo kung good ang isang tao, kung mabuti ang isang tao, you will know them by their actions. Okay? Doon mo na malalaman. Kasi nga, their actions ay mas lalabas talaga kung sila po ay mabuti o hindi. Amen. Amen. So, dalawa na makikita natin dito, you will know them by their fruits. And number 2, you will know them by their actions. Tingnan natin itong verse na ito. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So alternate siya. Kung good daw po yung puno, ang ibubunga niya ay good din. Pero kapag masama yung puno, hindi okay yung puno, ang ibubunga niya din ay hindi okay. Tingnan natin ito. Hinalintulad ito sa pagiging anak ng Diyos. Next tayo. Next. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, you will know a person, makikilala mo ang isang tao by their actions. Amen. Even by their fruits. Anong fruits na sinasabi niya dito? Kung sino yung mga nakakasama nila palagi, kung sino yung mga natuturuan nila palagi, yun din ang magiging sila. Are you getting my point? So you will know a person by their actions kung siya po ay isang mabuti, kung siya po ay isang hindi okay na tao. Amen? Yan ang sabi ng Bible. Ang masamang tao, ang sabi ng Bible, itatapon siya sa apoy. Which means fire or impyerno. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ako yon.
Amen? So lahat daw po tayo, kailangan natin malaman ang isang tao, malalaman natin sila through their actions or deeds. Okay, next tayo. Being good means, una, meron tayong right behavior. And pangalawa, upright tayo sa harapan ng Panginoon or being righteous. Amen? So dito mo malalaman ang isang totoo or good na tao kapag meron siyang tamang behavior. Paano ang behavior mo? Look at me. Nung pinag-aralan natin ang pagiging patience, paano ang behavior mo kapag ikaw po ay naghihintay ng matagal? Paano ang behavior mo kapag ikaw po ay sinampal sa kaliwang pisngi mo nang hindi mo alam? Paano ang behavior mo kapag ichinismis ka nang hindi mo alam? Paano ang behavior mo kapag ikaw po ay pinag-uusapan din na hindi mo alam? Okay? Hindi mo nga alam eh. Pero ano ang behavior mo kapag nalaman mo yon? Na pinag-uusapan ka pala nila. Amen? Siyempre, yung behavior mo, magiging dragon ka na. Diba? Lalabas yung pagiging dragon mo, pupuntahan mo sila, bakit niyo ako pinag-uusapan, ha? Diba? Lalabas na yung pagiging dragon natin. So, pagiging hindi natin na okay. But the Bible says, ang fruit of the Holy Spirit ay tinuturuan niya tayo kung paano maging mabuti, kung paano maging mabait sa lahat ng panahon. Amen? Why? Sabi ko nga sa inyo kagabi, nagagawa nila yon because maybe they are far away from God. Amen? Are you getting my point? So, ang pagiging mabuti, kailangan daw po ito makikita sa atin ang totoong behavior, right behavior, or being upright or righteous sa harapan ng Panginoon. Sino sa mga Bible characters ang kilala nyong righteous? They live with God. Amen? Talaga nabuhay sila sa Panginoon. Marami. Okay? Like Job, sabi ng Bible, hindi siya nagkasala kahit siya po ay ginawan ng hindi tama. Even marami. Amen? Maraming mga anak ng Diyos, they became righteous, upright sila kung paano sila nabuhay sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya sila dinakila ng Diyos. Amen? Are you still with me? Amen. Okay, next tayo. So dito, let's talk about God naman. Kanina pinag-usapan natin kung paano tayo magiging good or good ka ba talaga? Mabuti ka ba talagang anak ng Diyos? How good God is to everyone. Gaano ba kabuti ang Lord sa inyong buhay? Paano mo masasabi na God is good sa iyong buhay? Is God good? Mabuti po ba ang Diyos? Come on, look at me. Tingnan na mabuti sa akin. Mabuti po ba ang Diyos? Then kung mabuti ang Diyos, when was the last time you shared the goodness of God to other people? Kung sinasabi niyong mabuti ang Diyos, kung sinasabi niyong love niyo ang Lord, when was the last time you shared the goodness of God to other people? So pwede nating masabi that God is good all the time, God is good sa buhay natin, pero hindi natin na ipapakita to other people that God is really good to your life. Hindi mo talaga nasasabi lang natin through our mouth, kaya sabi ni Lord sa mga Sadducees and Pharisees, you love me by your mouth, but by not your actions. Amen? Kaya pwede rin natin nasasabi lang, God is good all the time, and all the time, God is good through our mouth. Pero by our actions, hindi man natin maipagsigawan. Hindi man natin masabi sa ibang mga tao. Ang tanong ko sa inyo, God is good ba talaga sa inyo? Then kung God is good, kailan nyo isi-share ang goodness ni Lord sa mga taong hindi nakakakilala kay Lord? Amen? God is good? And all the time? God is good. And all the time. So this is my encouragement for you. If you're telling me that God is good all the rest of your life, then share the goodness of God to other people. Huwag mong suluhin ang kabutihan ng Lord sa buhay mo. Amen? Sinasabi natin sa kanta, and I will sing of the goodness of God, na habang ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan mo. Kulang yon. Kulang po na aawitan ng natin si Lord. Ang utos ng Lord, hindi niya sinabi sa atin na awitan mo ako, hindi lang po yun yung utos ng Lord sa atin. Ang pinaka-great na utos ng Lord sa atin, lumabas ka
Sa tahanan ninyo, lumabas ka saan ka man pumunta, sabihin mo ang kabutihan ng Lord sa lahat ng mga tao. Yun talaga ang utos ng Lord sa atin na kailangan natin gawin. Kapag ikaw nasa school, i-share mo yung kabutihan ng Lord. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kahit dyan sa palengke, you share the goodness of God. Amen? Kahit ikaw ay nasaan man, share the goodness of God. Amen? Amen. So, dapat kung pinagsisigawan natin na God is good talaga, then share the goodness of God. Kaya tatanungin ko ulit kayo, when was the last time you shared the goodness of God to other people? Iwan kong tanong yan. Bago kayo matulog, isipin ninyo, Lord, sinasabi ko pong napakabuti mo, pero kailan ko po ba i-share yung kabutihan mo? Amen? Kailan ba? Hindi ko din alam kung kailan mo share yung kabutihan ng Lord. Next tayo. Number 1, makikita natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin because He shows His goodness to the upright people and to the wicked people. Anong ibig sabihin na ito? Ang Lord ay wala po siyang pinipili at wala po siyang tinatangi at wala po siyang favoritism. Amen? Tinitignan ni Lord lahat tayo. Sabi mo sa iyong katabi, tinitignan ka ng Lord. Sabi nga ng Psalms, sa kanta ni David, Lord, who am I? Sabi niya, who am I that you are mindful of me? Bakit mo ako tinitignan? Bakit mo ako iniisip? Okay? May kanta na gano'n na ginawa ng isang Christian. Sabi niya, who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Ganun po sabi ni David, Lord, sino ba ako para lagi mong isipin? Lord, sino ba ako para lagi mong tignan? Pero the goodness of God, He shows the goodness to us kasi tinitignan niya tayo kahit yung mga taong hindi mabuti at yung mga taong mabuti. Yung mga taong masasama, tinitignan niya at lahat ng mga taong upright, tinitignan niya. Walang tinatangi ang Lord. Amen. Amen. Pero ito lang yung matindi. Inaalis ni Lord ang kanyang pagtingin sa atin. Do you remember na sabi ko sa inyo, inaalis din ni Lord ang kanyang pagtingin sa atin, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, every time we do sins. Amen? Kapag mangungupit ka, ang gagawin ng banal na spirito sa'yo na meron sa'yo, anak, huwag kang mangupit. Ang Lord, hindi niya tayo titignan every time we do mistakes. Amen? Amen? Kaya nga, kapag sinasabihan ka ng banal na spirito na huwag mong gawin yan, then don't do it. Amen? Kasi si Lord naman, tinuturoan niya tayo na huwag gawin ng isang bagay. Amen? Naranasan niyo po ba yun? Na kapag halimbawa may nakita kang 1,000 peso dito at hindi mo talaga pagmamayari, tapos kukunin mo, kapag kukunin ko ito, magkakasala ako. Amen? Ganun ang work ng Holy Spirit. Pero kapag ang banal na Espiritu hindi na nag-work sa'yo, kukunin mo na lang yun ng walang basta at gagamitin mo na lang kahit saan. Are you getting my point? Amen? So tignan natin itong verse na ito. Pwede po nating basahin lahat. 1, 2, 3, go. Okay. Ang mata at paningin ng Lord ay nasa lahat ng dako. Nasa lahat ng lugar. Keeping watch. So lahat pala tayo tinitingnan ng Lord. Habang kumakain ka, tinitingnan ng Lord. Madami bang mata si Lord? Para makita niya tayo lahat? Pastor, nandun ka sa kwarto, natutulog. Nandun si AJ nagtitinda ng taho. Andun naman si Sheila nag-aaral. So nakikita lahat ni Lord yon? Yes. Why? The God that we are serving is powerful. The God that we are serving is omnipresent. Amen? Nasa lahat ng dako. Amen? So nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Amen? Amen? Kaya nga sabi ko dito, maipapakita ang goodness ng Lord sa buhay natin kasi nga even the upright, even the wicked people ay tinitignan at binabantayan ng Diyos. Palakpan nga po natin ang ating Lord. Pastor, kung binabantayan talaga ako ng Lord, tiga sa akin, pwede nyo kasi itong i-question. Kung binabantayan talaga ako ni Lord, bakit ako na-disgrasya? Tama? Kung binabantayan ako ni Lord, bakit garod ninakawan ako, hindi ko napansin? Hindi siya nangusap sa akin. Kung binabantayan ako ni Lord, bakit maaga silang namatay? Tama?
Tama o tama? Pero alam nyo ito, that there are instances na tayo yung gumagawa ng sarili nating gagawin. Amen? Tayo yung gumagawa ng mga paraan para mapalayo tayo sa ating Panginoon. Are you getting my point? Amen? Ada kayo pa'y kakabsat? Okay, sige, number 2 tayo. The Bible defines God's goodness sa dalawang paraan. Una, ito makikita natin, the character of God and the actions of God. Makikita kasi natin yung attribute ng Panginoon that He is good. Pangalawa, by His actions, makikita natin that God is good talaga. Tingnan natin itong verse na ito. In Psalms 119 verse 68, the Bible says, you are, ulitin ko, you are, and what you do is, so sa lahat ng ginagawa ng Lord, He is still good. Amen. Mabuti pa rin ang Lord sa lahat ng kanyang ginagawa. Perfect, sabi ng Bible, lahat ng gawa ng Lord, perfect. Amen. 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 Kahit pangu ka, pangu tayo, perfect tayo sa harapan ng Lord. Amen. Kahit ikaw matangkad, pandak ako, maliit ako, perfect ako sa harapan ng Lord. Amen. Alam niyo po ba sabi ng Bible kaya hindi tayo nagiging okay? Kaya minsan may mga hindi okay na katawan because of the sins of our parents. Amen? Dahil na din sa mga tinitake na mga tao. Okay? Kaya yung ibang mga babies ngayon, iba na sila. Are you getting my point? Pero ito masasabi ko sa inyo, ang sabi ng Bible, you are good. So the character of God, you are good. Whatever happens, you are still good. Amen? Magunaw man ang mundo, you are still good. Amen? Pangalawa, sabi niya, and what you do, lahat ng ginagawa mo ay mabuti pa rin. Ang tanong ko sa inyo, kapag may pinagdadaanan po ba kayo, nasasabi niyong God is good? Diba ang hirap? Diba ang hirap? Hindi natin masabi na mabuti ang Lord sa buhay ko kasi may mga pinagdadaanan tayo. Pero the Bible says, ipinagsisigawan ni David na mabuti ang Lord. Okay? Alam nyo na pagsisigawan niya, kasi namatay yung anak niya pa rin. Si David namatay yung isa niyang anak. And then suddenly, ang ginawa niya, nag-fasting talaga siya. Nag-ayuno siya, hindi siya kumain para lang mabuhay yung kanyang anak. Okay? Pero nung kinuha na talaga ng Lord, doon na siya kumain. Sabi niya, wala na akong magagawa. Amen? Pangalawa, sabi niya, teach me your decrees. Teach me your laws. Teach me your other term ng laws or decrees. Statutes, okay? Ituro mo sa akin lahat ng mga yung laws mo para mas lalo kong maintindihan. Amen? Kapag nababasa mo ang salita ng Lord, itong Bible, dito mo makikita kung gaano kabuti ang Lord sa mga tao. Kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo. Amen? Amen? So, ang tanong, God is good sa buhay ninyo? Is God good sa buhay ninyo? Mabuti pa rin po ba ang Lord sa business ninyo? Kahit minsan mababa? Amen? Pero still, the Bible says, God is good all the time. Next tayo, number 2. Da kayo ba'y kakabsat? Isigaw nga natin, God is good? And all the time. Okay, number 2, na makikita natin when it comes sa pagiging mabuti ng Diyos, a refuge in times of trouble. I want you to notice. Come on, look at me. Look at me. Hindi po natin kayang i-comfort ang isang tao. Okay? Kahit anong gawin mo, hindi po natin kayang i-comfort ang isang tao. Only God can comfort someone. At tayo ang gagamitin ng Lord. Pero hindi natin kayang mag-comfort. Sabi ng Bible, ang Lord, ang siyang refuge, ang siyang ating sandigan. Amen? Sabi nyo nga po, sandigan. Siya ang totoong sandigan natin kapag tayo po ay may mga pinagdadaanan. Kaya may kanta yung mga bata, sabi nila, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba, kasing tatag ng kabundukan. Amen? So, in times of trouble, the Bible says, He is our refuge. Let's just read Nahum chapter 1,
verse 7. Pwede po ba tayong tumayo lahat and let's just read this verse? Sige po. Tayo po tayo sa presence ng Lord and let's just read this verse. Nahum chapter 1, verse 7. 1, 2, 3, go. Okay, ulitin ko Sabi ng Bible, ang Diyos ay mabuti, siya ang sandigan sa lahat ng kaguluhan, ng problema, at He cares for those who trust in Him. Amen? Kumusta po yung pagtitiwala natin sa Panginoon? So ang sabi ng Lord, He cares those people na nagtitiwala sa Kanya ng lubusan. Just want to encourage you right now with these verses. The God that we are serving is a good God. Amen? The God that we are serving is a refuge in times of trouble. In times na meron tayong pinagdadaanan. Come on, think sa akin. Kaya minsan, maraming nawawalan ng mga Kristiyano. Why? They don't know the Word of God. They don't know the attributes of God. Ang nasasabi nila that God is good, pero hindi nila nararanasan that God is good. Nasasabi nila na mabuti talaga ang Lord, powerful ang Lord, nakikinig sa mga prayers, pero minsan hindi nila maranasan ang goodness ng Lord sa kanilang buhay. Bakit? Skeptical sila. Kindly say that word, skeptical. Ang skeptical, meron yung shakening ng kanilang faith. Hindi talaga naniniwala. Okay? Yung bang, totoo ba na may Diyos? Totoo ba na sinasagot ni Lord yung prayers? Skeptical yung mga yon. Amen? Amen? So right now, ang sabi ng Bible, the Lord is good, a refuge in times of trouble. I don't know what you are facing right now. Maybe ang pinagdadaanan mo, finances, kulang-kulang kayo sa finances. Pero sabi ng Bible, He is a God of refuge. Pwede mong isumbong sa Kanya, Lord, I need finances. Sa exams ko, sa family ko, Lord, tulungan niyo po ako. Amen? Kapag ikaw may pinagdadaan ng sakit, He is our refuge. Ilapit mo sa Kanya. Kapag ikaw ay merong mga taong hindi makasundo, He is our refuge. Isumbong mo lahat sa Kanya. Amen? Amen? Are you getting my point? So masasabi nyo na ngayon na God is good sa buhay nyo ng totoo when you share the Word of God to other people. When you share the goodness of God to other people. Kailan? Kailan natin sasabihin na mabuti ang Lord sa buhay natin? Amen? Kailan kaya? I don't know. Pero sabi ng Bible, habang maaga pa, sabihin natin ang kabutihan ng Lord sa iba. Hello? Are you getting my point? Amen? Amen? Tanungin ko ulit kayo, God is good ba talaga sa inyo? Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Sige, let's just worship God right now for His goodness, for His faithfulness, for all the things na ginagawa niya sa buhay natin. Come on, just worship Him right now. And never need you met. Jesus. Lord, I'm so grateful. Every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. Come on, declare. You have been
dun sa may bridge niya. Ipakita mo nga sa may bridge. When you sing that song, i-analyze mo ng mabuti kung ano yung sinasabi niya. Hindi mo kasi mararanasan ang presence ng Lord kapag inaawit mo lang siya. Okay? Sinasabi mo lang, alam mo lang yung word, pero kung hindi mo naiintindihan yung naawit mo, hindi mo talaga mararanasan. Sabi ng song, for every morning, for every open door. Sige, next tayo. I call you faithful and I just wanna thank you, Lord. So sabi ng song na ito, for every morning, and there are so many open doors na nangyayari sa buhay natin, and masasabi natin, I call you faithful. Amen? Masasabi talaga natin, the Lord is faithful, the Lord is good every day. Why? God is waking you up every day. God is giving you another blessings every day. God is giving you people to talk. Makakausap natin every day. So masasabi natin that God is good all the time talaga. Next tayo. Sabi pa niya dito, for every mountain, for every time you've brought me through. Do you believe that God has brought you here? Itinataas ka ng Lord from this area, inilalagay ka ng Lord ngayon dito sa mas mataas na area. Amen? Itinataas tayo ng Lord. Tandaan niyo yan. Itinataas ka ng Lord. Inilalaban ka ng Lord. Next tayo. I call you faithful and I just wanna thank you, Lord. Pasalamat tayo dahil tinataas tayo ng Lord. Next tayo. For your forgiveness, for how you never turned away. Sa binasa natin kanina, God is looking for the upright and God is looking for the wicked people. Tinitingnan niya tayo lahat. Sabi niya dito, salamat Lord. Magpapasalamat tayo sa kapatawaran. Remember this. Kapag hindi nag-shed, kapag hindi na ipako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, there's no salvation. There's no forgiveness talaga. Amen? Kaya kailangan natin maunawaan that there's no shedding of blood. Hindi natin mararanasan yung goodness ng Lord. Mauubusan tayo ng animals. Every sin, isang animal. Isang hayop. Lastly, sabi niya, for your salvation. And let's just sing this song. Okay, next tayo. For your salvation. You paid the price I couldn't pay. Tandaan nyo ito, hindi dahil sa mabait ka, pupunta ka sa langit. Hindi dahil sa mabuti ka, pupunta ka sa langit. I just want you to see this picture. Last preaching ko kanina. Itong picture na ito, i-check nyo ng mabuti. There's a difference between Coke and water. Okay? Yung Coke, it represents your goodness. While the water, it represents the goodness of God. Sometimes the goodness that we have, merong nakahalong hindi okay. Pero the goodness of God is clear na kapag ibinuhos niya yung goodness sa atin, totoo. Kaya sometimes, kailangan natin talaga ng water sa buhay natin. Amen? The true goodness of God. Kasi ulitin ko, sometimes, the goodness, yung kabaitan natin, yung pagiging okay natin, minsan may pakitang tao yan. Amen? Tingnan sa akin, tingnan sa akin. Ang Coke ay hindi maaaring magawa without water. You cannot live without water. Amen? The atmosphere or lahat tayo, wherever we go, merong water. Pero hindi mo mahanapan ang Coke kahit saang lugar. Pero kahit saang dako ng lugar, merong water. Underneath, may water. Dito, merong water. Meron sa taas, meron ding water. Amen? So wherever we go, there is water. Now, the goodness of God is overflowing. The goodness of God is everywhere. But your goodness sometimes may darkness. But I'm not telling you na hindi ka nagagawa ng mabuti. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, na yung goodness ng Lord, it will lead us to repentance. Tingnan sa akin. Look at me, look at me. The goodness of God, if you know kung gaano kabuti ang Lord, kung gaano ka kamahal ng Lord, kung gaano binayaran ng Lord ang ginawa mo sa lahat, ililid ka niya into repentance. Masasabi mo na lang, Lord, thank you.
Amen? Pero kung di mo mararanasan ito, sayang ka lang. Can we just sing this song? At awitan natin ng buong puso natin ang Lord. Sabihin natin for every morning, ang Lord, laging nandyan. Come on! For every morning, for every open door, Come on, declare, I call you faithful. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on, worship Him. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been Thank you, Jesus. so good to me. Come on, just sing this song with all of your heart. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Lord. I want to remind you with this. Kung gagawin mo lahat ng kabutihan mo lang, ipipilit mo na magiging mabuti ka na isang tao, mapapagod ka. Amen? Pero if you allow the goodness of God will overflow in your life, the fruit of the Holy Spirit will overflow habang ikaw ay nabubuhay. Let's pray. Father, we just want to say thank you for this night. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for giving us the fruit of the Spirit, which is goodness, Panginoon. Lord, I pray na kami po ay magiging mabuti kami araw-araw, magiging mabuti kami sa lahat ng pagkakataon para maitakila ka at para maitaas ka, Panginoon, at para maparangalan ka habang kami po, O Diyos, ay nabubuhay. God, we just want to say thank you for everything. Thank you for your word, and thank you for your people who are here and those people who are watching our live. Lord, I pray, Father, that's going to bless them, Lord. I pray, Father, that's going to use them, Lord. I pray, Father, that the fruit, the goodness, Lord, will just overflow what isa sa amin, Panginoon. We just want to say thank you for everything, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Come on, palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak. Hallelujah! Maaari na po tayong umupo sa presence ng Lord. And dako na po tayo sa ating offering. Alam niyo po ba, I just want to encourage every one of us. Diba meron po tayong tithes and offering pag Sunday. Ngayon po meron tayong offering. Ang tithes po, yun po yung command ng Lord na ibibigay natin yung 10% natin. But ang offering, yun yung nanggagaling sa ating puso, kung ano yung gusto nating ibigay sa ating Lord. And I just want to encourage every one of us na kapag pagdating sa pagbibigay, dapat sabik na sabik tayo ba? Yung parang, alam niyo yung nag-iipon kayo na nag-iipon, di ba? Alam niyo kasi, nag-iipon kasi ako, tapos nakita ko yung alkansya ko, puno na. Sana magkaroon tayo ng gano'ng excitement nga na mag-invest tayo kay Lord kasi ibabalik niya sa atin ng siksik,
liglig at umaapaw lahat ng pagpapala. Amen? Amen. Amen. Come on, bigay na po natin ito with all our hearts. Praise. So yan, sa mga hindi pa po nakapagbigay, meron po tayong yung GCash number ni Pastor sa mga offerings natin. So bago tayo dumako sa announcement, let's all welcome. May first timer po tayo, si Ate MC Umipig. Ate, pwede kami pumunta dito. Ayan. Palakpakan po natin si Lord sa buhay niya. Ate, punta ka dito at ipag-pray ka ni Pastor. Pas. Sino nag-invite sa'yo? My friend, April Alvarita. Let's pray for, ano name mo na? MC. Okay. Magpe-pray tayo. Can we just extend our hand sa anak ng Lord na ito? Okay, let's pray. Father, we just want to say thank you for this day. Thank you so much, Lord, for allowing your daughter na pumunta po sa aming simbahan just to worship you and to honor you. Lord, I speak blessings to be upon her, even her family sa kanyang pag-aaral. Lord, I pray na we declare also na siya po ay makapagtapos in your proper time, Panginoon. Thank you for providing all her needs, Lord. Even I pray, Father, sa kanyang paglago spiritually, naway siya po ay makakilala sa iyo ng lubusan at magtutuloy-tuloy for your glory. We love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So yan, bago ka umupo, ate, meron lang gustong sabihin yung ating mga member. So, 1, 2, 3, go! Welcome to Life Giver Church. Pwede ka na umupo. So, yun, sa announcement natin, tuloy-tuloy pa rin po ang ating simbang gabi. So, bukas is our 6th day? 7th day. So, don't miss it. Invite with you your friends, your family, your loved ones. And then bukas din po is our Sunday service. So, dapat hindi ka lang makita sa gabi, kundi pati umaga. So, pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, tandaanak tarupam. Piksama. Ulit, tapikin mo. Ayan, sabihin natin, tandaanak tarupam. Dapat umay ka no bigat, ken tunurabi. Amen po. So, ayan, God bless and see you all. Tawagin ko nga si Ate Sheila Bala for our closing. Tayo na po tayong lahat at tayo po ay manalangin. At pray po. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na ito na muli niyo pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga tao na naglaan ng oras para po makapakinig ng iyong mga salita, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa inyo, Lord God. Lord, dalangin ko po na may apply po namin ng mga salita na aming napakinggan at may share din po namin ito sa mga tao, Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang bigay sa amin ng kabutihan, Lord God. Lord, I pray na i-bless mo po ang bawat isa na narito, Lord God. Yan lamang ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Ayun, bago po tayo umuwi, mag-picture lang po tayo as one.